Sasagawa ng recap doon po sa day 6 ng impeachment trial na nagtapos po ng maaga kahapon mga kapuso. Nakakasama natin sa palatuntunan live dito po sa studio si Attorney Joel Arzaga, Law Professor and School Secretary ng University of Asia and the Pacific UANP Law School mga kapuso. Attorney, siguro ito'y sundan natin ulit ng tanong si Attorney Tocayo. Bakit ba, kasi ito magiging bone of contention, Sinasabi nila, teka sandali, bakit binubulat-lat nyo yung tax records prior na siya'y maging isang impeachable officer, no? Dapat daw, yung tax records noong 2007, simula siyang maging vice mayor all the way to the to before being vice president, dapat hindi daw kinakalkal yun. Pero sabi naman ng prosecution, hindi, mahalagang malaman natin kasi dito natin makikita yung naging asta ng ating vice presidente from being a vice mayor all the way to being vice president now. Yun nga yung sinabi nga ni Attorney Chel Jokdo nung kanyang oral arguments na parang makilala ng buong buo kung sino si VP Sara at para ma-desisyonan ng ating impeachment court kung nararapat pa siyang magpatuloy sa kanyang posisyon, ay dapat lahat ng kanyang tax records, financial bank accounts at SALN ay aralin mula nung siya ay vice mayor noong 2007. Siyempre, yung objection at yung rebuttal naman ng depensa ay ano namang kinalaman nitong mga dokumentong ito na dahil ang paglilitis ay para sa kanyang mga opisyal na ginawa bilang vice-presidente. Sa aking palagay, may punto yung depensa dito sa argumentong ito dahil ang ide-determine ng ating impeachment court ay kung nararapat pang magpatuloy si Sara Duterte bilang vice-presidente. At mas maganda din na mag-zero in tayo doon sa mga bagay na nagawa niya nung siya ay vice president. Sa aking palagay, mas magiging malinaw, mas magiging streamlined, kumbaga, yung magiging diskusyon ng prosekusyon at ng depensa kung pagtutuunan lamang ng pansin yung mga bank records, tax returns nung 2022, 23, 24, mga taong si VP Sara ay Vice President na ng Pilipinas. Ano na akong itatanong? Kasi sa kaso ni dating Chief Justice Renato Corona, Attorney Joel, ang pinayagan lang yung kanyang pagbuksan ay yung kanyang peso account. Yung dollar hindi, no? Dollar hindi. Bakit po may distinction ang korte, ang impeachment court? Actually, inakyat pa yun sa Korte Suprema, di ba? Pinayagan ng peso account na mabuksan, pero ang foreign currency deposit account niya hindi pinayagan. Well, when kasi sa ating bank secrecy laws, yung mga foreign deposits are absolutely confidential, absolutely privileged. Ito naman ay may kinalaman sa pagnenegosyo naman ng ating, di lang ng mga negosyante, ngunit pati na rin yung ating ekonomiya. Dahil kung yung mga dollar deposit accounts ay maaaring busisiin, kagaya nito, baka naman ma-turn off yung mga potential investors sa ating bansa. So, isa ito sa mga unique features na absolutely confidential yung mga bank dollar deposits. So kung halimbawa sa kaso ni Vice Presidente, meron siyang foreign currency deposit, hindi rin pwedeng pabuksan yun or pwedeng gamitin yung absolute power ng impeachment court para pabuksan yung kung sakali? Medyo mahirap, kumbaga, to go around yung absolute prohibition on the dollar deposits, dollar accounts. Kailangan ng matinding persuasion mula sa prosecution para mahikayat nila o makumbinsin nila ang impeachment court na payagang tignan even yung mga dollar accounts ni VP Sara. Okay, doon lang sa issue ng pagkalkal all the way back to being the vice mayor of Davao. Sinasabi kasi nila, attorney, kung ang yaman nung siya ay lokal na opisyal pa lamang ay nakamal at hindi maipaliwanag ang pinanggalingan and therefore illegal, di ba? Nakakaulugan lamang na nagamit niya yung illegalidad para yumabong ang kanyang karera all the way to the vice presidency.
Hindi ba ito parang tinatawag na the fruit of the poison tree? Prinsipyo natin na attorney. Well, magandang magandang argumento 'yan para sa prosecution na hindi aabot si VP Sara sa pangalawang pinakamataas na posisyon sa bansa kung hindi niya nagamit yung di umano'y mga nakaw na yaman niya. Okay, ngunit sa aking palagay pa din mas nangunguna yung kailangang relevant dito sa ating paglilitis yung mga dokumento na hihingin. Tandaan natin, itong next na article na tatalakay na ay Article 2. At dito, ang aligasyon ng prosekusyon ay nagpayaman si VP Sara at lalong-lalo na noong mga panahong mula nung siya ay naupo bilang vice-presidente. For purposes of just securing a conviction, no? Sa palagay ko, maaring pagbasehan na lamang kung ano man yung mga records niya nung siya ay vice-presidente kaysa magpunta pa sa 2007 hanggang bago siya maging vice-presidente. Mas papahirapan lang ng prosekusyon yung kanilang sarili at for sure mas magkakaroon ng pagkakataon yung depensa na questionin yung mga galaw ng prosekusyon. At ang magiging ending nito, hahaba yung usapan at baka ma-frustrate pa yung layunin ng impeachment court na simple lang naman yung tanong, si VP Sara ba ay nagpayaman sa pwesto mula nung siya ay naupo bilang vice-presidente? Kung hindi po mabuksan yung bank records at saka yung tax documents, masasabi bang dead na yung Article 2? Hindi naman, Weng, kasi kung titignan natin yung articles of impeachment, maliban sa tax records na sana gagawing basehan ng prosekusyon sa kanilang mga aligasyon, kanila ding sinight yung mga salin ni VP Sara, nilagay nila doon mula 2007 hanggang 2024, pati na rin yung mga AMLAC reports. Yes. Mabigat na mga ebidensya na yon kung maipresenta sa korte. Mabigat na ebidensya, lalong-lalo na dahil ang salin ay sinumpaan ni VP Sara bago niya ito sinumite. Pero kung hindi makukuha yung bank records and ITR, ano pwedeng ibanggang mo doon sa mga salin na yon to prove na may misdeclaration ng wealth at may illegal o ill-gotten wealth? Yung prosecution, yung ginawa nila sa kanilang articles of impeachment, tinignan nila kung magkano ba dapat yung maging sweldo lamang ng isang vice-presidente at kung magkano naman yung idineklara ni VP Sara sa kanyang salin na yaman niya, kita niya at ng kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Ayon sa prosecution, kung titingnan natin, dapat ang kita nila ay nasa 30 million lamang. Ngunit sa 2024 salin ni VP Sara, ang kanilang declared assets ay nasa 88 million. So ngayon, gagamitin ito ng prosecution bilang ebidensya na may hindi nagtutugma. May Hindi discrepancy. discrepancy. Hindi tugma kung ano yung dapat kinita at kung ano yung yaman na inilagay nila sa kanilang salin. Sa issue ng negosyo, kasi question din kung may sapi o sapi meron pa siyang siya, no? shares sa ilang mga negosyo samantalang vice president na siya. Hindi ba talaga siya allowed para magkaroon ng businesses o magkaroon ng shares sa ilang mga negosyo na pribado? Bilang vice president, ang expectation ay full-time ang kanyang tungkulin. Total yung kanyang paglilingkod. Kaya ang ating batas hinihingi na kung meron mang negosyo, kailangan mag-divest at hindi maging aktibong mag-participate sa mga negosyo habang siya ay nanunungkulan. Bukod dun sa sinasabi na dapat full-time ang focus mo sa paglilingkod, yung issue ng conflict of interest. Conflict of interest, yes. Ang sinasabi nga ng prosekusyon, si VP Sara ay hindi nag-divest at patuloy na nakikiisa sa negosyo habang siya ay nanunungkulan bilang vice-presidente. Di ba niya pwede katwiran? Wala masyadong trabaho ang vice-presidente. Hindi pwede. Spare tire lang naman ako. At kailangan kong kumita ng extra para sa mga anak ko at pamilya. Hindi pwede yun. Hindi pwede kasi malinaw ang ating konstitusyon. Public office is a public trust. It is a full-time job. And more than that, it is a privilege and masasabi kong isang natatanging tawag para sa ating mga pinuno na kapag sila ay naririyan,
dapat magbigay sila ng kanilang buong sarili. Alright. Ito lang, balikan ko lang yung Article 4, Go, Weng, no? Article Yung, 4. yung issue tungkol doon sa Oplan Romanov, no? Kasi kailan ba, Weng, nalaman natin nung siguro Tuesday, if I'm Yes. not mistaken. Mm-mm. Yung palang Romanov, ang impression, banta yun sa buhay ng presidente at hindi sa buhay ng vice-presidente. Mm-mm. Dahil unang narinig daw yun sa namutawi sa bibig ni Baste. Vice Mayor Baste, Ni no? Mayor Baste. Oh. At sinasabi na binulat-lat lamang yon nung isang vlogger, no, na nagtanong doon sa press con. So lumalabas, yung Oplan Romanov na ginamit ng depensa bilang pagtatanggol, Weng, no? Kaya siya Na parang nakapagbanta justify o dahil may banta sa kanya. unconventional yung ginawa ni presidente na pagbabanta, ni vice presidente na grave threat, no? Ano dapat na appreciation ng mga judges doon? Considering na teka, ito pala yun, hindi pala yung binabanggit na depensa na ginamit ninyo to justify, no, the threat of the vice president. So yung ating mga senator judges ngayon, kailangang tignan nila itong lahat ng bagay ng ito upang makita yung buong konteksto nung di umano'y banta ni VP Sara laban sa presidente. Dahil ang pinaka-puso ng ating kailangang talakayin dito ay kung mayroong intent on the part of VP Sara na gawin yung kanyang mga binanta. Kung ang ating mga senator judges makita nila na dahil may ganitong Oplan Romanov, wala talagang intent o meron talagang intent on the part of VP Sara, maaari nila itong gamitin bilang batayan na sabihin nilang totoo na may grave threats at therefore nagkaroon ng culpable violation of the Constitution. Yung bang kolatilya na pag namatay ako, yan ba'y nakapagpapaliit doon sa pananagutan? Kung titignan sa natin ilalim ng ito batas. sa punto de vista ng ating revised penal code, yung mga kondisyon na ganyan ay makakaapekto doon sa penalty na maaaring i-impose doon sa perpetrator. Ngunit tandaan natin, itong impeachment ay hindi isang criminal na proceeding. Kaya ito ay tungkol sa accountability ng ating Vice President. So hindi natin titignan kung talagang beyond reasonable doubt ay mayroong grave threats. Ang kailangan lamang alamin ng ating impeachment court ay kung itong grave threats na ginawa ni VP Sara ay katumbas ng isang paglabag sa ating konstitusyon. Yung grave threat daw, maliit na kaso. Ito Yes. na ko to kay Dean kahapon. Maliit daw na kaso ito eh. Hindi daw ito impeachable offense, sabi ng depensa. Pwede bang i-argue yun na, una, bukod sa conditional, ito ay maliit na krimen. Mababa nga ang At hindi parusa siya nito sa ilalim impeachable, ng batas natin eh. offense. Impeachable ba siya? Well, sabi ng prosecution, ito ay impeachable. Dahil tinitingnan nila hindi lamang yung gravity ng offense, kundi yung fitness ni VP Sara na magpatuloy maglingkod bilang vice-presidente. Para sa kanila, nais silang ipakita na yung paggawa nitong grave threats na ito ay nagpapakita na baka hindi na maaaring magpatuloy pa si VP Sara dahil sa kanyang ginawang pagbabanta sa ating Pangulo. Kung ikaw po tatanungin ko, Attorney Joel, nagko-constitute ba yung grave threat as betrayal of public trust? Well, ultimately, it's ang ating publiko ang sasagot. Ngunit para sa akin, kung ang grave threats ba ay paglabag sa saligang batas, medyo mahirap patunayan yan at mahirap gawing batayan upang mapatalsik ang isang nakaupong vice-presidente. Hindi siya ganun kabigat. Hindi, para maging yes. impeachable offense. Kung grave threats lamang at wala nang iba, medyo mahina ang kaso. Okay. Siguro ito, bibigyan ka namin ng hanging question. Pero ano to, mahalagang malaman natin kung ano magiging sagot ng ilang mga legal luminaries dito. May sideline issue. Yung ginawa ni NBI Director Matibag na para bagang ang impression, ini-intimidate niya, Weng. Yung isa sa mga senator judges. Iniisa-isa nga daw sila. May nakulong, merong kinasuhan, merong pang iimbestigahan. Yun. Since si Matibag ay nakatakdang humarap sa impeachment proceeding, alam na niya na siya haharap sa impeachment bilang testigo nung kanyang namutawi sa kanyang bibig itong mga salitang ito. Contemptible ba yan?
yung ginawa ni Director Matibag? Kung pagbabatayin natin yung ordinaryong proseso sa korte, maaari itong contemptible. Dahil ito ay maaring isang forma ng pagpigil mo sa hukom na kanyang gawin yung kanyang tungkulin bilang isang huwes. At para sa akin, yung ginawang, yung mga sinabi ni Attorney Matibag, medyo bad timing ito. Oo. And at The also, timing is suspect. yes, at also in bad taste dahil alam naman niya na ang impeachment ay ongoing, siya ay tetestigo, Oo. at alam ng lahat kung sino yung kanyang pinapatukuyan. Oo. Kaya sana bilang isang opisyal ng gobyerno na alam naman niyang makikiisa siya sa impeachment ay hindi na lamang niya binanggit yung mga katagang iyon. Kahit pa po sinabi ni Director Matibag na ngayon lang kasi namin natanggap yung impormasyon eh. Mm-hmm. So, ngayon lang kami mag-iimbestiga. Pwede naman, pero yun nga, sana nag-self-restraint na lamang si Attorney Matibag. Nagpigil. Konting foresight na baka pag sinabi niya ito, at nangyari nga na hindi ito tinanggap ng mabuti ng ating mga senator judges. All right.